Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tatalakayin natin kung paano ba i-troubleshoot o i-diagnose kapag ka ayaw mag-start ng sasakyan kahit na bago ang battery. Stay tuned! Alright guys, so may nag-comment sa atin, ang sabi niya, 2 days pa lang yung kanyang battery, so bago. Pero hindi nag-i-start. Pero kapag kini-kickstart niya o tinatawag doon jump start niya, ibig sabihin may kable na nakabit sa ibang battery ng ibang sasakyan, umaandar naman. Bakit kaya ganoon? Bago naman yung kanyang baterya. Ano ang problema? So, unang reason or possible reason ay ang inyong starter. Okay? Starter ng inyong sasakyan or relay. Okay? Kapag faulty ang starter, ibig sabihin pagka pinipit nyo yung ignition, tapos one click lang ayaw mag-start, no? Ayaw niya mag-start, baka starter o yung relay nun ang problema. Subukan ninyo na lagyan ng jump ng cable sa start ninyo. Ibig sabihin, i-jump start ninyo, nag-i-start siya. Ibig sabihin, weak yung solenoid ng inyong starter. So, pa-check nyo yung starter nyo. Kung may warranty pa yan, pwedeng palitan. Okay, yun yung first. Weak yung solenoid ng starter ninyo. Pangalawa, tingnan nyo kung corroded na yung mga battery terminals ninyo. Kapag nagpalit kayo ng battery, usually man sinasabi yan ng mga battery shop, no? Kung dapat nyo nang linisin yung mga terminals niyo, yung mga terminals na yan. Kadalasan nagkukurod yan, nagkakaroon ng kalawang. Linisin nyo lang, no? Lihain nyo lang para yung contact points niya malinis, no? Gumana siya. Okay, kapag hindi maigpit din to, pwede rin yun. Dapat higpitan ninyo yung mga tornilyo niyan. Okay? Yung isa pang problema niyan, yung negative terminal. Yung pinakapunduhan ng cable ninyo ay baka nginat-ngat ng daga. Ibig sabihin, itong wire na ito, itong cable na ito, nginat-ngat o yung pinaka-cable na nakabit sa chassis ninyo, loose. No? Higpitan nyo lang. So, ibig sabihin, i-check nyo yung buong kable ninyo, baka kinagat ng daga. Kaya ayaw mag-start. Okay? So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, i-check ninyo kung yung okay pa yung alternator ninyo. Paano i-check yan? I'll show you. So, para matest yung inyong alternator, kailangan nyo ng multimeter, no? Mga ganito, digital multi-tester. So, mura lang naman ito, guys, no? Kung wala kayong ganito, naglagay ako ng link dyan sa ating description para alam nyo kung saan makakabili, ano? So, halagay nyo lang siya sa 20 volts. Since na ang system natin, lahat naman ng mga sasakyan ay 12 volts. Yung iba 24 volts yung mga malalaking sasakyan. Pero mga kotse, MPV, SUV, 12 volts yan. Okay? So lalagay nyo sa 20 volts. Yan. Kita nyo ba? Alright. So lalagay nyo lang itong red sa positive. Yung black sa negative. Yan. So makita nyo, 12.5. So ibig sabihin, may charge yung ating battery. No, okay yung battery natin. Para malaman natin kung okay yung inyong alternator, kung nagcha-charge yung alternator ninyo, buksan natin yung engine. Kapag yan, nanatiling 12 volts, ibig sabihin, sira yung inyong alternator. Hindi siya nagcha-charge. Pero pag tumaas yan, naging 13 hanggang 14 volts, okay yung alternator ninyo. Okay? Nagcha-charge siya. Alright, so nakabukas na yung engine natin. So nakita nyo, naging 13.8 siya, okay? So pag naging 13.8 yan, pataas, 14.4, 14.3, okay yung inyong alternator. Okay, so yan yung isang i-check ninyo. Okay, yung kaapat na paraan para malaman ninyo kung anong problema ay yung tinatawag na parasitic power drain. Yun yung mga accessories nyo sa sasakyan, nakala nyo naka-off, pero naka-on pa rin siya kahit naka-off yung engine. So overnight, nadidiskarga yung baterya ninyo. Tawag doon yung parasitic drain, no? So para malaman kung may parasitic power drain ng inyong system, kailangan nyo ng multimeter ulit, ano? So sa multimeter nyo, lagay ninyo sa
10 amps. Okay? Tapos, lagay nyo dito sa amperes, yung positive prong. Yan. Okay, so 10 amps lang kasi ang kailangan natin makita yung milliamp power lang ng ating system. Yan. So, gamit ako ng alligator clips. Ilagay ko na siya sa negative terminal, negative cable ng inyong sasakyan na nakakabit sa chassis. Okay, positive ito dito yan sa cable, negative cable ng inyong sasakyan. Gumamit ako ng alligator clips kasi nabalik yung positive na prong natin, no? Nabali siya. So, gumamit lang ako ng extra cable. Okay? Tapos itong negative naman dito sa negative terminal ng baterya ninyo. Bago ninyo ito gawin, kailangan naka-idle niyo yung sasakyan niyo at least 1 hour. Okay? So, kapag bagong patay lang yung makina, hindi ito gagana. Kasi meron pang energy dun sa system. So, dapat naka-idle siya na at least 1 hour para makita ninyo na yung accessories na may problema ay nagde-drain siya ng power. Nagkukonsumo ng power. Okay? So, at least 1 hour bago nyo gawin itong test na ito. So, tingnan natin. Yan. So, nakita nyo? 0.6 siya kanina. Yan. Pababa siya ng pababa. Okay? So, ang pinaka-importante dyan, hindi nyo dapat makita dyan na meron kayong 0.5 milliampere na reading pataas. Ibig sabihin, meron kayong parasitic draw. Okay? Meron kayong system dyan, accessories na talagang kumukonsumo ng electricity sa inyong baterya. Okay? Pero pagka ganyan, 0.05 pababa, walang problema sa system. Okay? So, ganun lang. 0.5 milliampere, may problema pataas. Okay? Pagka pababa naman, walang problema. Hanggang sa 0.01, 0.05, mga ganun. Hanggang sa 0. Yan, nakita nyo nagiging 0.01 milliampere. Okay yan, walang problema dyan. Walang parasitic draw sa system ninyo. Okay? Usually, nangyayari yan mga guys. Kapag meron kayong mga in-install na mga bagong gadget sa inyong sasakyan, dashcam, lalo na pag may hardware kit yan, yung inyong mga speakers, nag-aftermarket speaker kayo, mga ilaw, radyo, marami pang iba na nangangailangan ng kuryente dito sa baterya ninyo. Yun ang problema dyan. Hindi nyo alam na nagdi-drain pa rin siya nagkukonsumo pa rin siya ng electricity sa inyong baterya kahit naka-off yung engine. Ngayon, paano natin na-diagnose yan? So, isa-isahin ninyo yung mga electricals ninyo. So, punta kayo dito sa fuse box ninyo. Isa-isahin nyo yan. Tignan nyo yung mga fuse. Yung mga accessories fuse nyo lang na importante. So, kung yung fuse na yun nasa cabin ninyo, doon kayo tumingin. Okay? For example, tanggalin nyo yung ilaw, internal lights, o kaya yung radyo. Tinanggal nyo yon, tapos ang reading niyo dito 0.60, tapos bumababa siya, yun ang culprit, yun ang problema. Okay? Pero pagka ang problema, tinanggal nyo na yung fuse, pero ganun pa rin yung reading niya, mataas pa rin yung milliamperes niya, hindi yun ang problema. So, punta naman kayo sa ibang mga accessories, tulad ng dashcam, tulad ng busina, hanggang sa makita nyo kung anong accessories yung nagtitrigger ng parasitic power drain. Basta bumaba siya, yun. Okay guys? So, dito sa ating sasakyan, bago pa kasi ito, bago-bago pa, wala namang problema at wala rin ako ini-install dito na mga aftermarket na mga electronics. Wala siyang parasitic power drain. Yun din sa casting natin, wala rin problema. So, yun yung mga dapat yung i-check pagdating sa mga bateryang bago pero ayaw mag-start. Alright guys, so yun yung mga posibleng mga culprit kung bakit ayaw mag-start ang inyong sasakyan kahit na bagong-bago ang inyong baterya. Okay, so una, yung mga terminals ninyo baka corroded, baka yung negative terminal ninyo inat-ngat ng daga yung linya, yung cable, yun lang. Tapos yung starter ninyo, pa-check nyo. Parasitic power drain, pa-check nyo rin, i-diagnose nyo rin. Tinuruan ko na paano mag-diagnose at iba pa. No? So, meron din akong video dati sa Montero natin, ayaw mag-start dati, di ba? So ang problema lang pala nun, yung key niya, yung immobilizer niya. Hindi siya lapat dun sa pinaka-key niya. So, hindi siya nade-detect ng ignition. So, baka yun din ang problema ninyo kaya ayaw mag-start. Okay guys, so sana natuto kayo sa video ito. Pwede na i-like ito at mag-subscribe sa Noah's Garage.